magluluto tayo ng mabangis na manok na pula. Yan. So, nilagay na natin ang luya at pinainit na natin ang kawali. Yan. Susunod natin ang bawang. Siyempre, hindi rin mawawala ang sibuyas, mga pap. Kailangan natin yan, tatlo na yan, para maging masarap, mabango, at napaka linamnam. Kailangan natin tong gisahin para naman talagang matikman natin na solid ang ating niluluto. Ito pala ay gagataan natin. Talagyan natin ng maraming gata. Gusto natin medyo talagang nagmamantika sa ating mga labi. Diba? Yun ang masarap sa native na manok. Yun na. Ito na yung manok na nanglalaban. Napaka ano nito, tapang na manok ito. Kahit buhay pa o patay na, naglalaban to. Kasi pag patay na, pag hindi natin niluto ng maayos to, talagang makunat ang laman yan. Kasi kailangan natin yan palambutin. Diba? Walang hindi lalamot sa ating pagluluto. Nilagyan ko pala yan ng celery para mabango. Nilagyan ko rin ng paminta. Pre, nilagyan ko ng asin. At saka mga spices natin na malulupit. Saka kapag magluluto ka nito, bahala na kayo kung paano nyo lutuin ang manok na napakatapang. Kapag luluto, kailangan siyempre pasarapin natin ang pagluluto, di ba? Kasi kung hindi masarap, ikaw lang naman kakain yan, di ba? Ayun, isinunod na natin ang buko, gata, galing sa buko. Yung pangalawang gata yan, at nilagyan din natin ng magic sarap. Ito yung sobrang healthy sa ating katawan at pampabata ang magic sarap. Diba? Sa sobrang sarap, makakalimot ka sa iyong sarili kasi ang daming bitchin. Minsan lang naman ako gumamit niyan. Pinagbigyan ko na ang aking sarili at ang manok na yan. Para naman maging masarap. Kung wala din kasing mga ganyan, hindi rin natin mapapasarap yan, diba? Pero kung gusto mo na mas healthy, alisin mo yung mga sangkap na yan. Nilagyan ko pala yan ng tanlad. Ang tanlad, ito yung nagpapabango. Sa English niya, lemongrass. Miles and miles away. So, nagpapabango to. Lalo, gata yung lulutuin natin. Nagpapasarap din kasi yan. Kapag mabango, di ba, masarap kainin. Kapag mabango, kainin mo. Parang vlogger yun. So, ito na yung napakatapang natin na manok. So, hindi na yan matapang. Nasalutuhan kita. Hey! Sorry. Yung pangalawang gata, inantay ko lang yan maging dry siya na ganyan. Saka, isusunod na natin ang unang gata. Ito na yung magpapalapot sa kanya at magpapamantika. Masarap talaga nagmamantika ang native na manok. Napakasarap kasi ang native na manok kasi pag 45 days, iba yung lasa. Diba? Kasi more on feed sila. Ito, napaka natural ng pag-alaga nito. Napaka daming manok ni Papay. Nakakuha tayo ng isa. Kasungkit tayo ng isa. Tatakpan natin uli siya para maging mas malambot pa. Ayan. After mga 10 minutes, 15 minutes, kailangan natin halukayin para hindi masunog yung ilalim. Medyo kasi pag hindi natin talagang minimekos-mekos yan, talagang masusunog yung ilalim. Kailangan tamang-tama lang yung pag-mekos-mekos na. So, antayin lang natin yan maging malambot. Saka, tikman mo rin. Dapat tikman mo. Ngayon, naglagay ako dyan ng konting suka lang. Depende sa inyo. Lasahan nyo na lang para may twist yung twist at balance yung lasa na matitikman natin. Naglagay din ako ng sili. Yan. Siyempre, habang kumakain ka, kumakagat ka ng sili at pagpapawisan ka, yun, napaka-solid niyan. Diba? Lalo't nakakamay ka. At ito pa, tapos na.
Ganyan lang yung pagluluto natin, di ba? Kita mo naman, solid yan, par. At ito ang ginagawa ko dyan, kapag ako nagluluto ng ganyan, dapat may kanin na ganyan. Para talagang nasiram, mga par.